Ganda na ng sikat ng araw mga dre. Nakalabas na raw yata yung yung bagyo. So pakainin muna natin itong mga tropa natin, yung mga kalapatids natin. Tapos ipapakita ko na sa inyo yung pag-iisang dibdib nung agila natin, kalapating agila natin. At ikikwento ko rin sa inyo yung history kung paano ko sila na-score. So ito na nga yung ating dream pair mga dre, pagsasamahin na natin sila. At gaya ng lagi kong nababanggit sa mga video ko na pakapyaw kung hindi ko pa na-introduce ng maayos sa inyo itong pares na to. At itong pares na to ito yung hindi natin minadali. Hindi natin minadali yung proseso ng kanilang pagkukondisyon. So ngayon, magkahiwalay sila, may division. Ayan, nakikita nyo, may division sila. So tatanggalin na natin yung division na yan, mga dre. Patong ko lang muna dito. Yan. Kasi ito. Yan. So wala na silang division. Pwede na silang magsama. Ayan. Tapos babawasan natin ng isang feeder cup. Dahil sabay na silang kakain yan. At tingnan natin yung resulta kung magiging pares na sila. Kasi mahigit 2 linggo ko silang kinukondisyon pero nagkakakitaan lang sila mga dre. So familiar na sila sa isa't isa, kumbaga. Atin na silang pakainin mga tol. Ito may itlog na to. Nice one. Tapos ito naman mga tol. Ito naman kahit na namatay yung kapatid niya, ito naman ay mabilis na lumalaki. At shoutout din nga pala dun sa isa na naggagaling-galingan na naman, naglulupit-lupitan na naman no. Hindi talaga naubos yung mga natin kahit paano. Pero syempre mas marami pa rin yung naniniwala kaysa hindi naniniwala. So sabi raw niya, hindi ko masyado na-gets yung sinabi niya, pero pag mga ganong klaseng komento, tinatanggal ko Kasi pangit siyang display, nakakasira siya ng moods ng mga viewer. So sabi niya, hindi mo pa talaga tinitigilan yung mga breeder mo, no? Sabi niya. Tapos sinabi rin niya na bigyan ko raw ng magandang kulungan yung mga breeder ko. Para sa akin maganda na yan Pero siguro mas maganda kung ipapakita mo yung breeder mo. Baka doon ko masabi na baka doon ko ma-realize yung tunay na magandang kulungan mga dre. So kung sino, alam mo naman siguro kung sino ka, di ba? In-explain ko kung ano yung kinoment mo. So siguro nakikilala mo na ikaw yung tinutukoy ko. Message mo ako sa aking Facebook. Ayan. Pakita mo sa akin yung breeder mong maganda. Breeder cage mong maganda. Tol. Para ma-realize ko kung ano talaga yung tunay na maganda sa paningin mo at sa paningin ng mga viewers. Wala akong galit sa'yo. Yun nga lang, tinanggal ko yung comment mo kasi pangit siyang i-display sa sa YouTube channel ko. Pangit siyang i-keep. So ayan. Ayan na mga tols. Tapos dito naman nagpakawala ako ng kalapate. Dito. Ayan. So papakawalan din natin sila, yung iba. Ayan. Papakawalan din natin yung mga YBs, mga tol. Ayan. Mukhang nagkapatungan na sila mga dre Ayun May narinig kasi ako Nandito kasi ako kanina. Tapos may narinig akong pumapagaspas. Tapos nung pagtingin ko sa kanila, ayun, nagwawalis na sila. Pag sinabi nagwawalis, yung umiikot-ikot sila tapos yung buntot nila is nakababa. Ayan, mukhang nagkatorjaka na sila mga tol. So tagumpay ang ng pagpapares mga tol So yun, kwento ko lang sa inyo na mabilis yung yung history kung paano ko na-score itong babaeng agila na to na nagbuo ng ating dream pair mga dre. Sa aking Toktik account na permanent ban, nabanggit ko doon na nag-iipon ako ng pera na pambili ng kalapati ulit sa Bio Pigeon.
Target ko din kasing umiscore ng babae na Agila Pigeon. Kasi nga, ang dami kong nakakakwentuhan at nababasa sa mga comments na mahirap daw talaga maghanap ng hen na kulay babae. Ayan na, ng hen na kulay agila mga dre, or mala-agila yung tindigan. Kaya naman, nung may nag-alok sa akin sa comment section ng hen na agila, tapos high milim of color series daw yung linyada, agad kong sinunggaban. Pero syempre, hindi ako agad nagpadarag basta-basta. Dahil sanay na ako sa mga followers ko sa luma kong Toktik account. Dahil dun sa una kong naban na Toktik, ay nagpakilala ako bilang isang newbie sagad at walang alam sa kalapate. Kaya naman, ang daming lumalapit sa akin at gusto akong bentahan ng mga quality kalapate daw kuno, at halos kalahati sa kanila ay nang uuto na lang or balak akong perahan. Well, back to the story, hinanapan ko talaga ng proof na galing kay High Milim yung linyada ng kalapate ni tropa, tapos sinisinzone lang ako kapag ganun yung tanong ko. Matagal din kami nag-usap, siguro mga 1 linggo kaming nagba-back and forth usapan, kwentuhan. Tapos kasi pag nanghihingi ako ng proof ng High Milim bloodline, puro mga kwento at history ng mga kamag-anak niya yung sinasabi niya. Lalo na daw yung tito niya na OG sa karera ng kalapate sa PHA noon. Ang hirap nga din talaga bumili ng kalapate sa mga fancier, no? Lalo na yung mga makwento. Pero hindi ko naman nila lahat. Baka naman magalit na naman kayo sa akin Masyado kayong seryoso niyan. Baka ma-ICU kayo pag ganyan. Anyways, sa hinahaba-haba ng kwentuhan ay umabot na lang kami sa baratan. Dahil in the first place, hindi naman ako yung unang lumapit sa kanya para bilhin yung kalapating agila na ino-offer niya. Na hen mga dre. Isang dahilan bakit sa Bio Pigeon ko gusto bumili ng kalapate ay dahil na rin sa certificate mga dre. At least nakaka-proud siya na may proof ka na quality at imported yung binili mo, kesa naman sa ibang mga fancier na puro inventong kwento na lang mga dre. And again, hindi ko nila lahat. Kasi kapag legit finisher ng club race or even nag-champion yung kalapate, meron din naman silang certificate na galing sa mga club nila. At mahigpit na yun, hindi ka basta-basta makakuha ng certificate na lang, under the table. And on the other side, buti pa yung mga John Arden. Kahit walang magsabi na John Arden yan, makikilala mo sa mata pa lang yung linyada niya ay John Arden. Pero hindi ko sigurado talaga kung nag-iisa at namumukod tangi talaga yung John Arden Golden Silverus Greenish eye shit na ganyan. Pero saludo ako sa mga ginagawang negosyo yung John Arden, kasi sa TikTok may mga nakikita ako talagang for the business talaga yung John Arden So napakalaki ng market ng John Arden na yan mga dre, dahil nga sa eyesight niya mga dre. Pero ewan ko kung pinapalipad nila yung mga John Arden nila, baka hanggang eyesight lang naman, di ba? Pero anyways, mataas ang respeto ko sa mga fancier na ginagawang hassle. Ikaw, kung nagbebenta ka ng John Arden at nagbe-breed ka ng John Arden, mataas respeto ko sa iyo tol, saludo ako. Kasi yung ibang fancier, masyadong nalululong sa gastos pagdating sa kalapate. Pero yung iba talagang breed and sell at kumikitang kabuhayan sa libangan natin mga tol. Sa mga nagtatanong ba't wala pala yung Toktik account ko na may mahigit 8k followers, dahil yan sa bias na AI algorithm ng Kotkit Kaya madalas talaga mangyari yan na may nababan sa Toktik. Kaya naman mas masarap mag-content dito sa YouTube mga tol. Lalo na mas matured, mas matalino at mas open-minded ang mga audience dito sa YouTube mga pare ko. Ninong YouTube, baka naman.